Tutukan ngayon ng Municipal Health Office ng Mangaldan ang wild disease ngayong nakakaranas ng pag-ulan. Ang wild disease ay kinabibilangan ng waterborne disease, influenza-like virus, leptospirosis at dengue. Napapanon ito kapag ganitong rainy season. Ayon kay Dr. Larry Sarito, ang medical officer ng nasabing opisina na sa nakalipas na mga bagyo ay nakapagtala sila ng mga matataas na kaso ng waterborne disease dahil sa mga kontaminadong tubig at pagkain, influenza-like virus dahil naman sa malamig na panahon at dengue sa pagdami ng lamok, habang sa leptospirosis ay mayroong isang suspected case. Nakahanda naman ang kanilang opisina sa pagtulong sa mga residente sa bayan tuwing may nagpupunta sa kanilang opisina na agad nilang binibigyan ng gamot dahil kompleto naman sila sa mga ito. Samantala, nagbahagi naman ito ng kaalaman tungkol sa dengue-carrying mosquito na hindi pala sa mga maduduming lugar na pag nagpapadami itong mga ito, ngunit sa mga malilinis na tubig gaya ng mga tubig sa timba, sa faucet, sa batya at naiiwang tubig sa lababo. Dahil ito pinaliwanag nito na kailangang iwasan ang mga sakit na dengue lalo na kung sila ay nagpapadami, kaya ugaliing malinis ang kapaligiran at isagawa ang 40 gaya ng taob, taktak, tuyo at takip. Pinapayo ng publiko na maging mapanuri sa kanilang kalusugan at agad na kumonsulta sa doktor kung nakakaranas ng anumang sintomas ng wild disease. Ating pakinggan itong naging panayam kay Dr. Larry Sarito. Sinabi kasi nating wild para sa kaalaman ng lahat. Ang ibig sabihin ng wild diseases o W stands for water and foodborne diseases. Yung I naman po is influenza-like illnesses. And then yung L, leptospirosis, at yung letter D is yung dengue. Kaya tinawag na wild diseases. So tama ka, nakaraang pagbabaha ay importanteng tutukan ang mga wild diseases. So nagkaroon tayo ng pagtaas ng incidence ng AGE, acute gastroenteritis, na parte ito ng water and foodborne diseases. Hindi naman may kakaila na palagay ko sa water ito nakuha. At of course, some siguro cause yung foodborne din siguro, yung sa food preparation. Sa influenza naman, of course, umuulan. Hindi maiwasan na ang mga tao ay lumalabas. So sila ay nauulanan. So flu-like illnesses, nagkaroon din tayo ng mga pagtatala ng mataas na flu-like illnesses. And then of course, ito nung last week natin, August 10 to 14 na health bulletin, nakapagtala tayo ng isang suspect pa lamang na leptospirosis. Ito ay binabantayan, ang resulta naway mag-turn positive. Tapos sa dengue, hindi naman nawawalang dengue. So itong dengue na ito ay sabi nating perennial o very common na sa Pilipinas. At alam naman natin na ang dengue tuwing rainy season ay tataas at hindi naiiwasan. Actually, dapat maiwasan. Siguro, hindi natin alam kung paano iwasan o hindi natin masyado natututukan. Ito ang gusto kong i-share baka sa kaalaman ng lahat. Ang paglilinis ng mga estero, kala nila lalayo sa dengue. Actually, sa totoo lang, ang dengue virus carrying mosquitoes ay nandoon sa malilinis na tubig. No? Nakakaligtaan natin, nag-iipon tayo ng tubig ulan. Tama po. Yung tubig ulan na yan, malinis, tama. Pwedeng yung water from the faucet, malinis po yun. Nakakalimutan nating takpan yung mga pinag-ipunan po natin. Yun po ang breeding sites ng dengue carrying mosquitoes. Wala po doon sa estero. Malinis po tayo, madalas malinis, naglilinis tayo, estero lang nililinisan natin, di ba? Yung mga madamo, yung mga basurhan. Actually, ayaw ng dengue virus carrying mosquitoes doon. Maarte sila. Choosy sila. So, mas gusto nila doon sa malinis. Yun lang siguro ang kailangan nating isipin. Pagtuunan natin ng pansin, yung mga iniipon nating tubig, ulan, o kaya yung mga natitira doon sa ating mga sink, sa ating mga lababo. No? Baka meron tayo doong planggana na hindi natakpan o naitaob.
Di po ba narinig natin, itaob, takpan, di ba? Huwag tayo mag-iwan overnight ng water sa planggana o sa batya o sa timba na hindi natakpan. Wala pang report na nakarating sa ating tanggapan, but yun nga, bantay natin yung leptospirosis suspect natin na sana huwag mag-positive. Sa mga mahal nating mga kababayan, sa mga aldan, so isipin natin na mga sintomas ng paglalagnat at pag-ubo at pagtatae itong panahon ng tag-ulan ay pwedeng nagdudulot sa atin ng acute gastroenteritis, flu, o pwede ring leptospirosis at dengue. Kung mayroon tayong mga sintomas na ganito, magsadya lamang sa ating clinic o RHU pagkat ang maagang paglunas ay hindi magdudulot ng komplikasyon sa ating katawan. So, isa pa, dapat nating i-prevent ang mga diseases na ito sa pamamagitan paglilinis ng ating mga bakuran, ang tamang pag-aalaga sa ating kalusugan, pag-inom ng 8 basong tubig, at of course, hindi nagpapabaya sa ating katawan, pag-inom ng vitamins, hindi pagpupuyat. At sabi ko nga, yung dagdag kaalaman ng dengue virus carrying mosquitoes ay nakikita doon sa malilinis na tubig. Sa mga batya na naiwan yung nakabukas, hindi natakpan. Sa mga planggana at mga tabo na naiwan yung may tubig, ulan o tubig na galing sa inyong sink lababo. Yun po ang ating dagdag kaalaman sa ating lahat. At yan ang balita dito sa bahay ng Magaldan. Ito si Bombo Oliver na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!